Kamusta ka at welcome sa Grow in Christ. Para mas lumalim pa ang faith mo kay Lord, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bagong videos dito sa channel na ito. Pag-aralan natin kung paano nakarating sa panahon natin ang Bible, ang Word of God, mula sa sinaunang scrolls at maingat na pagkopya hanggang sa translations at printing. Sa journey na to, makikita natin ang faithfulness ng Diyos sa pag-iingat ng kanyang mensahe para mas makilala natin si Kristo at masunod ang katotohanan araw-araw. Una, ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita sa mga propeta at leaders sa pamamagitan ng panaginip, visions, at minsan ay direktang pakikipag-usap niya. Pagkatapos, isinulat nila ito para hindi mawala o mabago ang mensahe. Record ito para mabasa ng malinaw, maituro ng tama, at mapasa sa bawat henerasyon. Noon, scrolls, papyrus o parchment ang karaniwang gamit. Bago printing, mano-mano lahat ng kopya. Sobrang ingat ng mga scribes. May checking at correction at may scribal traditions na tumulong mag-preserve ng Hebrew text ng maingat. Dahil marami tayong manuscripts, pwede silang pagkumparahin para mahuli ang maliliit na pagkakamali at makonfirm na consistent at tama ang wording hanggang ngayon. Pinatibay nito ang tiwala natin na ang Old Testament ay iningatan ng Panginoon sa mahabang panahon, kaya hindi ito basta binago o inangkop ayon sa mga opinyon ng mga sumunod na henerasyon. Ang New Testament ay naisulat sa Greek at mabilis kumalat. Una, papyrus copies. Kalaunan, parchment codex, book form. Dahil maraming churches sa iba't ibang lugar ang kumopya at nagbahagi, dumami ang manuscripts. Kahit may minor differences, malinaw ang core message. Si Kristo, namatay at nabuhay muli. Hindi inimbento ng church ang Bible. Kinilala nila kung alin ang tunay na scripture. Tinanggap ang books dahil apostolic/prophetic, tugma sa katotohanan at gamit sa worship at teaching. Inaffirm ng church ang mga ito, hindi para magdagdag ng authority, kundi para kilalanin. Ang Apocrypha ay intertestamental Jewish writings na mahalaga sa history pero hindi tinuring na scripture sa parehong antas. Reasons: hindi kabilang sa Hebrew-Jewish canon, walang malinaw na prophetic authority, at may ilang teachings na hindi tugma sa mas malinaw na Bible doctrine. Helpful sa background, pero hindi final authority. Dahil sa translation, naging mas abot kamay ang Bible para sa mga ordinaryong tao. Ang unang complete English Bible ay nauugnay kay John Wycliffe noong ika-13 siglo at karamihan ay mula sa Latin. Kalaunan, mas bumalik ang mga translators sa Hebrew at Greek. Noong 1611, naging malaking impluwensya ang King James Version sa worship at discipleship sa loob ng maraming taon. Bago printing, bihira at mahal ang Bible. Sa printing press, madalas inuugnay sa ika-1450 dekada. Mas mabilis at mas marami ang nagawang kopya. Nakatulong ito sa family reading, church teaching, at missions. Dumami ang access, pero pareho ang goal. Salita ng Diyos na bumabago ng buhay. Sa dulo, hindi lang trivia ang history na ito. Ito ay ang patotoo ni Lord. Iningatan ng Diyos ang kanyang salita para mapagkatiwalaan, mabasa, at masunod natin. Layunin ng Bible na ituro si Jesus, palaguin ang pananampalataya, ituwid ang ating buhay, at ihanda tayo araw-araw. Kaya huwag lang humanga, buksan, at basahin mo na ngayon. Salamat sa iyong panonood at kita tayo muli sa susunod na video dito sa Grow in Christ. God bless.